Sa Balitang Biblia. Sino naman po mapagpalang Friday sa bawat isa po sa atin, sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa atin dito po sa Cool Radio at sa lahat po na nanonood sa kanilang mga Facebook Live. Maraming po salamat sa inyo pong pagtangkilik. Samahan niyo po kami, 30 minutes lamang po ito. At sa ngayon pa lamang po nakikinig sa atin, kayo po ay nakatune in sa Cool Radio, DWEN 100.5 FM. At ito pang programa ng Church of Christ, ang Balitang Biblia. Ako po si Brother June at kasama ko ang ating mga kapatid ngayon. Ako po si Brother Sammy Velasco. Ako naman po si Brother Jason Agbuya. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Magandang hapon din po. And Brad Sam, pray po muna tayo bago tayo mag-umpisa. Sige po, manalangin muna tayo bago tayo magsimula. Ama naming kapuri-puri sa lahat, ikaw na pinakamakapangyarihang Diyos at walang katulad. Salamat po Ama sa oras ito at sa pagkakataon na ito na ibinigay mo sa amin o Diyos ang buhay upang patuloy naming gamitin na may paglingkod sa iyo, Ama. Sa oras na ito, Ama, humihingi kami ng karunungang sapat upang ang mamutawi sa aming mga labi, O Diyos, ay ang nabubuhat lamang sa inyong mga banal na kalooban. Tulungan mo po kami, Ama, na ikaw lamang ang aming masunod at hindi ang aming mga sariling kalooban. Ganon din po nawa, Ama, ang mga nakikinig at nanonood ngayon na sila man po, O Diyos, ay patnubayan mo na magkaroon ng bukas na puso at ang isipan ang bawat isa upang patuloy na dumaloy ang inyong mga banal na salita. Salamat din po Ama sa impilang ito na siyang patuloy ginagamit na nagiging daluyan o Diyos ng inyong mga banal na salita. Salamat sa aming mga nakatulong dito, sa aming technician at sa aming station manager na walang sawang tumutulong para sa Balitang Biblia. Muli Ama, naman po Diyos ang aming pag-aaralan sa oras ito. Dalangin namin Ama na ikaw lamang ang aming maluluwalhati sa oras ito. Salamat po at ang lahat ng mga bagay, papuri, pasalamat ay aming itinataas sa iyo Ama sa pamamagitan lamang po ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Okay, sa ating pagpapatuloy po mga kaibigan, para po sa ating po pag-aaral tungkol po sa kay Satan, diniliwanag lang natin kung bakit natin ito pinag-aaralan para maging aware tayo sa lahat po ng kanyang mga devices. Para maging aware tayo kung paano siya kumilos at kung paano ano yung kanyang mga karakteristik. Kasi syempre hindi ba natin pwedeng baliwalain ito na akala natin parang ganun lang na pagdating ng impyerno doon lang siya. Hindi po. Meron na po siyang epekto kahit sa panahon pa po natin ngayon, Katunayan, yung mga nangyayaring mga kasamaan na yan po ay epekto pa rin ng kanya pong ginawang pag-impluwensya sa sanlibutan ito. And then doon po sa nakalimutan ko lang yung text kasi. Pero may kinalaman po doon sa Bible, kagaya nga nasabi ni Bad Sam kanina na tama naman talaga, yung pambungad nating statement. Madilim ang sanlibutan ito. Bakit madilim ang sanlibutan ito? Kasi meron palang bumubulag, Doon sa second yung binasa natin nung nakaraan, 2 Corinthians chapter 4, binulag po ng sanlibutan ito ang mundong ito. Kaya madilim po ang sanlibutan ito talaga. Yun po talaga ang katotohanan. And syempre, sino ang bubulag? Yung pong kalaban mismo ng Diyos. And at kahapon, nakita natin na pinatunayan natin sa Bible na marami po siyang mga daan, and then yung kanyang mga karakteristik ay talaga pong kakaiba. Bagamat kakaiba, halatang-halata naman na talagang kagagawan niya. Okay, so kahapon may side dish lang tayo tungkol dun sa pinag-aralan natin na si Lucifer po ay hindi po siya si Satan. Siya po ay King of Babylon. Pag binasa po ninyo sa Isaiah chapter 14 verse 12, siya po ay King of Babylon. And kung mababasa niyo yun, doon sa verse 4, yun yung sinasabi ko sa inyo na siya ay King of Babylon. So, hindi po siya si Satan, ha? Yan din ang alam ko kasi dati, eh. And ang meaning nga ng salitang Lucifer, light bearer, tagapagdala ng liwanag. Tala sa umaga. Yun po ang description ng Bible sa kanya. So, yun yung minsan mga kamalian ang iniisip natin. Mga maling doktrina o maling katuruan na nakagisna natin, dapat din nating baguhin. So, salamat sa Panginoon. Mayroong mga ganitong radio program, May mga ganitong pagpapahayag na salita ng Diyos. Kasi kung hindi natin malalaman yan,
patuloy tayong lalamunin ng kasinungalingan o kamalian ng pagtuturo. Di ba? O nung bata ka, naniniwala ka kay Santa Claus kasi yun ang sinabi sa iyo. O nung lumaki ka na, naintindihan mo, hindi mo pala totoo si Santa Claus. Di ba? Yun yung mga, mga katuruan lang na dapat nating maintindihan. Ayan ay dapat nasa katotohanan. Gusto nating mabuhay sa totoo. Kaya pilitin natin na ayusin yung ating paniniwala na mailagay tayo talaga sa katotohanan. At walang ibang magsasaysay sa atin yan, kundi ang salita ng Diyos. Okay? So tuloy natin, ano pa yung mga karakteristik ni Satan para maging ng hikayat. Seducing. Sa English kasi seducing yun eh. Pagka nanghihikayat ka ng isang tao o hinihikayat mo yung isang tao, hindi mo siya pakikitaan ng masama eh. Hindi mo siya pakikitaan ng mali. Or, sabihin na natin, sorry sa mga kababaihan ha, kasi kaya lagi napopotray o nalalarawan ng salitang nang-aakit o nang sisidyus. Di ba? Pagka nang-aakit ba yung babae ng lalaki, hindi ba siya magpapabango? Hindi ba siya mag-aayos? Hindi ba siya maglilinis? Di ba? Hindi ba siya magdadamit ng maayos? No? Kaya tama yung nag-request sa atin nung topic na ito kasi ang pagkakaalam daw kasi ng karamihan si Satanas may sungay, may pangil, kulay pula, may buntot, no? May hawak na tinidor. Sa katunayan, hindi po ganun si Satan, no? Sa paglalarawan ng Bible, siya pa ikaakit-akit eh. Kasi bakit? Doon kanya akitin eh. So, saan ang galing yung mga ganun? Bagamat may mababasa tayo mamaya na siya ay kagaya ng isang dragon o ng isang ahas. Talagang pangit siya. Pero, yung kanya pong karakteristik, pagka nakita natin, siya ay kaakit-akit. No, kaya nga siya nakahikayat ng marami sa paggawa ng masama dahil kaakit-akit yung kanya pong mga devices. Ano po? So, yun yung pong Satan na alam natin na may sungay, dalawang buntot, at may pakpak mga minsan. Yung nakalarawan sa isang inumin, makita niyo yun? O yun, ganun daw si Satan. Hindi po, no? Parang katang-isip lang po yan eh. No? Katang-isip lang yan. Hindi po yan ang itsura talaga ni Satan. And of course, ang Bible tumutukoy siya sa sa mga angel So yung mga demonyo, hindi din akala natin yung mga demonyo ganun din, may pangil o Hindi rin po ganun kasi alam natin na mga angel yan. Mga mga gagandang nilalang. Ayon po description pa rin ng Bible. Kaya tama yung nag-request sa atin na gusto lang niya siguro na itama din ng kaisipan ng karamihan na baka ganun ang isipan nila tungkol kay Satan. No, kasi hindi makakapangakit Satan kung ganun na itsura niya. Di ba? So alam na natin yan. Tatakbo ka na. So sabi doon sa 1 Timothy chapter 4, siya ay seducing, nakakaakit. Meron talaga siyang kaakit-akit na mga ginagawa, no? Figuratively, kahit sabihin na natin sa physical, makikita nyo na talagang marami siyang kayang gawin, no? Na talagang mararahuyo ka para ikaw ay mahulog sa kanyang bitag. Okay? So, bilang warning, ano yung kanyang mga karakteristik? Matthew chapter 4 verse 5, ano ang tukoy sa kanya ng Biblia? Ano ang isa sa kanyang karakter? Yan, Matthew chapter 4 verse 5, kapatid. Nang magkagay, dinala siya ng Diablo sa bayang banal. Templo. Yan. Ano sabi? Sige, tuloy lang, kapatid. At sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanyang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Okay, so sabi diyan, siya ay tempter, no? Manunukso. Ang manunukso dumating kay Jesus Christ. Kaya sabi nga, tukso, layuan mo ako. Hindi po lalayo yung tukso. Ayun yung sa binasa natin, lumapit yung tukso sa kanya eh. 'Di ba? Kasi parang nangyayari. Kumbaga, figurative naman yung sinasabi kasi ng kanta na 'yon. Tukso, layuan mo ako. Parang pilit siyang nilalapitan nung tukso. Kaya sabi niya, tukso, layuan mo ako. Pero sa katunayan talaga, ang tukso, yan talaga ang lumalapit sa atin. Kaya ang gagawin natin, lalayo talaga tayo. No? Iiwasan talaga natin ang tukso. Kasi yan ang talagang karakter ni Satan, ang manunukso. 1 Thessalonians chapter 3, verse 5, kapatid.
Isa pang susog na talata doon sa si Satan, ang kanyang attitude o ang kanyang karakter ay isang manunukso. 3 verse 5, kapatid. Dahil dito naman, nang hindi ko na matiis pa, ako'y nagsugo upang matalastas ko ang inyong pananampalataya. Baka sa anumang paraan, kayo'y mga nangatukso ng manunukso at ang aming pagpapagal ay mawalan ng kabuluhan. So, ang tinutukoy dito ni kapatid na Pablo ng sulatan niya, ang mga taga Tesalonica, tungkol po sa Ebanghelyo ni Kristo, tungkol sa kaligtasan. No, sabi niya, meron talagang manunukso. Sabi niya, baka yung pinagpagalan namin, mawala eh. Nakita po ninyo, so kagaya ng pinag-aralan natin kahapon, ginagamit ba ni Satanas ang salita ng Diyos o ang Ebanghelyo para iligaw ang karamihan? Opo, ginagamit po. Kahit nung unang panahon, binanggit na dito ni kapatid na Pablo eh. Baka yung Ebanghelyo, madali kayo ng mga manunukso. Yung Ebanghelyo tuloy na alam ninyo, baka mapalitan yan, baka mawala yan. Kaya yung ganun din yung sulat niya doon sa Galacia, di ba, binasa natin kahapon na, nung sabi niya, baka may dumating pa sa inyong anghel, ibahin yung Ebanghelyo, huwag kayo basta-basta maniniwala. Kita po ninyo, so ginagawa talaga ni Satanas yan, yung pagpilipit sa Ebanghelyo ni Kristo, na para ang tao ay maligtas. So kung pinipilipit niya yan, hindi na maliligtas yung tao. Mapapahamak na yung tao sa maling pagkakilala o pagkaturo sa kanya tungkol sa Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya ito po ay seryosong bagay na dapat yung alam natin tungkol sa kaligtasan ay tama at totoo ayon sa sinasabi ng Biblia. Baka yung alam mo na tungkol sa kaligtasan ay pinilipit na katotohanan yan. O baka yun yung sinasabi dito sa Bible na kagagawan ni Satanas na kaligtasan. Take note, hindi siya gagamit ng kaligtasan niya. Kundi ang gagamitin din niya yung kaligtasan na ginawa ni Jesus Christ para matukso ka o para maihiwalay ka sa katotohanan. So, hindi mo mahalata kasi yun din ang gagamitin niya. Ang problema, meron ng pagkalihis. No, sabi nga niya, pinasama ang Ebanghelyo ni Kristo. So, akala mo yun pa rin. Kaya nga nung katwiran na iba, ay pare-pareho lang yan. Pare-parehong Bible lang din ginagamit yan. Pare-parehong sa Diyos lang din yan tumatawag. Yun ang pagkakaalam ng iba. Pero kung titingnan mong maigi ang Bible, ginagamit din po ni Satanas ang salita ng Diyos para makapangloko siya at para madala niya yung tao sa kamalian at pagkapahamak. Kaya kung ano man yung katuruan na dala-dala mo ngayon, kung ano man yung alam mo ngayon tungkol sa Diyos, makinig kang maigi, no, sa salita ng Diyos. Huwag sa amin, sa salita ng Diyos. Basahin mo kung may Bible ka dyan, basahin mo yan Biblia, tuturuan ka niyan kung ano ang dapat mong gawin. No, huwag kang matakot. Ayun, naalala ko na yung text sa atin, ano po, na ang Bible kasi hindi daw maintindihan. Yun po ang alam natin dati. Pero ang Biblia po, naiintindihan po yan. Huwag kayong matakot na basahin ng Bible. No? Isa yan sa mga panlinilang ni Satanas na sinasabi, ang Biblia hindi mo raw maintindihan. Na ang Biblia mahirap daw unawain. Hindi po. Sa katunayan, sinulat yan ng Diyos para maintindihan natin. Diba? Sinabi nga natin kahapon na ang salita ng Diyos o ang Biblia ay para ito sa mga pangkaraniwang tao. No, na talagang ang puso nila hindi nilukuban ng kung ano nung klaseng mga karunungan para pilosopuhin yung salita ng Diyos. Ito'y sa mga pangkaraniwan, no? Na pagka sinabi mo yung salita ng Diyos, maniniwala siya. Kasi bakit? Ito'y salita ng Diyos. Pero kinukontra ito nung talagang nagsasabing meron ng mga alam. Di ba? Kaya yun po, tama po yung observation ninyo, no? Doon sa natin, kakausap natin na talagang ganun. Meron po mga nagtuturo, kaya halos karamihan ng tao hindi nagbabasa ng Biblia, takot magbasa ng Biblia kasi hindi rin maintindihan. Huwag po kayo maniniwala. Mauunawaan po ninyo ang Biblia. Pagsikapan nyo lamang na unawain. No? Kasi yun ang naging mindset natin eh. Unang-una, kaligtasan yan ay binigay ng Diyos sa atin, tapos hindi mo maintindihan. Paano yan? Niluloko tayo ng Diyos kung ganun. No? Yan ay binigay niya sa atin. At saka isa pa, nung nangangaral si Jesus Christ, pangkaraniwang tao yung inaaralan niya eh. Yun din naman yung ginawa niya, nakasulat dito. O di kumbaga, parang i-eksena mo lang, yung nangyayari noon sa panahon ni Jesus, yan din yung nangyayari ngayon. Yung sinasabi ni Jesus, yan din yung sinabi niya noon. Kung binabasa mo, yan din yung sasabihin sa'yo ni Jesus kung ikaw ay nandoon sa eksena nung panahong nandito pa siya sa lupa. Di ba? O hindi mo ba maintindihan yun? Yan sabi ng Bible, mga pangkaraniwang tao kausap niya eh. Di ba? O kaya maintindihan po talaga ang Biblia. So, ayon dito kapatid sa Ephesians 3 verse 4. Sige, kapatid. Sa magitan ng pagbasa natin maintindihan. sige po kapatid. Sabi dito sa Ephesians 3 verse 4, sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. O di ba? Sa pagbasa, mapagtatalastas ang hiwaga ni Kristo.
Di ba? Nakita po ninyo, kung babasahin natin, maintindihan talaga natin. Hiwaga pa yung nakalagay dyan. Oo, ito, tiyagain mo lang talaga. So, yun na nga, ano, kasama yan sa pandarayan ni Satanas na nilalagyan tayo ng kaisipan na ang Bible, hindi mo maintindihan. Ang Bible, mahirap talinghaga yan, kaya mahirap intindihin. Ay nako, hindi po totoo yun. Kung yung nagsasabi, naiintindihan niya yung talinghaga, tao yun eh, tao ka din. Maintindihan mo rin yan. Pareho lang kayong tao. 'Di ba? Matyaga lang siya, kaya naiintindihan niya yung hiwaga o yung talinghaga. Ngayon, hindi mo maintindihan yan kasi talinghaga yan. Parang sinasabi niya, siya lang nakakaintindi at sa kanya ka lang makinig. Dahil pagka ikaw, baka mapahama ka. Hindi po ganon. At saka kung hindi ba maunawaan ng Biblia, Oo. ba't pinasulat pa ng Diyos itong Biblia? Oo, yun na nga eh. Diba? Ba't pinasulat niya? Oo. Inutos niya dito sa kay Propeta Isaiah. O sige kapatid, pakibasa mo. Jeremiah, na sinabi niya na isulat. Hmm. Sabi niya dito sa sulat ni Propeta Jeremiah 30 verse 2. Sige po kapatid. Ganito ang sinalita ng Panginoon ng Diyos ng Israel na nagsabi, iyong isulat sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinalita sa iyo. Oh, pinasulat nga ng Oo, Diyos eh. pinasulat. Thank you kapatid na salamat. Kapatid. Talaga ng Diyos. Bakit? Para mabasa natin. At pag-aralan natin at maunawaan natin. Kaya, no, yan, tanggalin natin yan sa ikasipan natin, ha? Huwag po kayo maniniwala na pag nagbasa kayo ng Bible, puro talinghaga yan, kaya hindi mo maintindihan. Nako, kung yung nagsabi na yon, kung naintindihan niya na talinghaga yon, maintindihan mo rin kasi pareho lang kayong tao. Bakit? Anong special sa kanya at siya lang nakakaintindi ng talinghaga at ikaw hindi mo maintindihan? Hindi po totoo yun, no? Lahat tayo pwede nating maunawa ng Biblia, tiyagain lang natin. Ayan ang ginagawa ni Satanas. Tinatamad lang niya tayo para hindi mo basahin yung Bible at hindi mo maintindihan. Kasi isa yun sa kanyang, ano eh, di ba? Isa yun sa kanyang pandaraya eh. No? Na talagang nanunukso siya ng mga bagay na hindi tama. Okay? Ano pa ang karakter niya sa Bible? Anong pang tawag sa kanya? Matthew chapter 12, verse 24, kapatid. Yung tinawag siya na, anong tawag siya sa kanya dito? 12:24, kapatid. 12:24. Tatapwat ng marinig ito ng mga Pareseyo, ay kanilang sinabi, ang taong ito'y hindi nagpapalabas ng mga demonyo, kundi sa pamamagitan ni Beelzebub na prinsipe ng mga demonyo. Ito yung sinasabi ko po sa inyo, no? Ito isa pa, karagdagan lang din po ito. So yung sinasabi ko po sa inyo, yung demonyo po, marami yun. Si Satan po, singular yun, isa lang po yun. So iba po siya doon sa mga demonyo. No, pag tinukoy ng Bible, mga demonyo. So ang prinsipe ng mga demonyo ay si Beelzebub. At si Beelzebub, yan po si Satan. Okay? So kaya akala nila yung demonyo, yun din si Satan, hindi po, magkaiba po yun. Bagamat pareho sila ng gawain. No, so yun yung mga tauhan ni Beelzebub o tauhan ni Satan. Ano po, yun yung sinasabing anghel, no, ni Satan. Oo, kasi kung may anghel ang Diyos, meron din siya mga anghel, meron din siya mga tauhan, meron din siya mga inuutusan. Kaya halos yung ginagawa natin, kaya din nilang gawin. Kasi meron din siya mga tauhan na kagaya ng Diyos. Diba? Kaya nga nakakapang-akit sila eh. No, kaya ingat-ingat tayo. Baka akala natin yung ginagawa natin baliwala lang. Hindi po. Sa Bible, kailangan nating mag-ingat sa kanya kasi napakarami niyang vices. Sa chapter 30 naman ng Mateo, verse 39, ano ang pagkatukoy sa kanya ni Jesus? Ito yung mga description niya sa Bible, ha? Tira nyo, anong tawag sa kanya ni Jesus? 13 verse 39, kapatid. At ang kaaway na nagasik ng mga ito, at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan, at ang mga mang-aani ay ang mga anghel. So, anong tawag naman sa kanya ni Jesus? Diablo. Kaaway. Di ba? Ang kaaway na Diablo. Kaaway na. Diba? So, siya ang kaaway ng Diyos. Yan po ang sinasabi diyan. Kapag sinabing kaaway ng Diyos, automatic yun. No? Yan yung kaaway ng Diyos. Devil. Okay, isa pa. Diyan pa rin sa 13, kapatid, sa 38. Doon lang sa taas ng binasa mo, kapatid. At ang bukid ay ang sanglibutan, at ang mabuting binhi. At ito ang mga anak ng kaharian, at ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. Okay, sa Unang Juan, kapatid, chapter 2, verse 13. Yan. Chapter 2, verse 13, unang Juan, kapatid. Kayo'y sinusulatan ko, mga ama,
sapagat inyong nakikilala yaong buhat pa ng pasimula, ay siya na. Kayo'y sinusulatan ko, mga binata, sapagat inyong dinaig ang masama. Kayo'y aking sinulatan, mumunting mga anak, sapagat inyong nakikilala ang Ama. Okay, sa 14. Kayo'y aking sinulatan, mga ama, sapagkat inyong nakikilala yaong buhat pa ng pasimula, ay siya na. Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagkat kayo'y malakas, at ang salita ng Diyos ay nananahan sa inyo, at inyong dinaig ang masama. So, sa pag sa English mo binasa yan, yung sa 13, ang masama, wicked one. Wicked one. Oh, sa 14, ganun din, wicked, Wicked one. one din, oh. So, ang tinutukoy dyan pa rin, yung kalaban ng Diyos. Di ba? Kaya sabi niya, nagpapasalamat siya, dinaig natin. So, kaya pala siya talunin, ano? So, mapag-aaralan natin yan. No, kahit na siya ay masama, o sabihin na natin, yun ang kanyang karakter, in chapter 6, verse 15. Kalawang Korinto, kapatid. Yan, anong tawag pa sa kanya? 6 verse 14. Opo, kapatid. Huwag kayong 15, kapatid. 15. At anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial? Belial. O anong bahagi mayroon ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O, anong tawag dyan? Belial. Ang ibig po sabihin ng Belial ay masama, or isa pa sa kahulugan niya ay worthless. Walang halaga. No? Worthless. Walang kakwenta-kwenta. Yun pong ibig sabihin ng salitang Belial. No? Kaya, kumbaga, parang pagka sinasabi mo rin palagi, parang mo rin pinupuri ang kalaban ng Diyos eh. No? Kaya yung sinabi ni Jesse, ba, doon sa chapter 6 ba yun? Yung sabi niya, pag sinabi mo yung kapatid mo na ay may impyerno ka din eh. Kasi, kumbaga, parang inaano mo si Satan eh. Diba kasi isa sa kahulugan ng salita niya, Belial. No? Worthless o walang laman o walang kabuluhan. Isa pa, kapatid, 1 Peter chapter 5 verse 8. Ito lagi natin ito binabasa. Anong description ng Bible sa kanya? Chapter 5 verse 8, kapatid. Chapter 5, verse 8. Mm. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Oh, so sabi diyan, ano daw si Satan tungkol diyan? Para siyang leon Leon. na umuungal, naghumahanap at gumagala ng masisila niya. And sabi diyan sa English adversary the devil. No, adversary the devil. Sabi niya diyan, kalaban na diablo. Talagang dalawa pa ang ano diyan Kalaban na diablo. Ano ang kanyang pagkakaanyo minsan o paglalarawan? Para siyang leon na lagi naghahanap ng masisila niya. So si Satan lagi naghahanap ng opportunity na ang isang tao matukso niya, kampante tungkol sa kanya kasi marami siyang kayang gawin sa tao na inakala ng tao na kaya niyang lagpasan. No? Kaya siya sabi, ano lang naman ang ano ko iniisip ko, bakit ganito na nangyari? Yung sinasabi natin na akala natin simple-simple lang ang galawan ni Satan, pero makikita mo pag gumawa ka ng masama, lalaki ng lalaki yung kasamaan na yan. No? At saka talagang sabi, malulunod ka na sa kasamaan yan. Ito pa, isa pa. Basahin natin sa Revelation chapter 12, kapatid. Ito yung binabanggit ko sa inyo kanina. Ano ang kanyang description sa Bible? 12 verse 3, kapatid. Verse 3. Apokalipsis. At ang ibang tanda ay nakita sa langit, at narito ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang mga uloy may 7 diadema. Verse 9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Oh, you see? So, sino daw ang Diablo, Satanas? Siya yung matandang ahas, no, na binabanggit ng Bible. Sino itong matandang ahas na ito? Bakit tinatawag na old serpent? From the beginning, nandun na yan Sinong nanloko kay Eva at Adan? Yung matandang ahas. Di ba yung matandang ahas na yan? Yung sinasabi ng Bible sa atin. Okay, sabi, Brad, akala ko pa, sabi mo, ang demonyo maganda o ganito, gano'n. Siyempre, figurative po yan. Di ba? Na ang ibig sabihin niyan, siya yung mandaraya, no? Na sinasabi ito, siya yung Diablo at Satanas. And take note, muli sinabi diyan,
meron siyang mga anghel na inihagis na kasama niya. Kaya kung ang Diyos may mga anghel na umaalalay sa mga anak niya, meron din gumagala na mga ganun, no? Na talagang mga demonyo. Kaya lang sa panahon natin ngayon, lahat po ng mga kalaban natin, no, ay inilagay na po ng Diyos, no, sa isang malalim na hukay na hindi na sila makakawala doon. At naghahantay na lang sila ng araw ng paghuhukom. Kaya wag din kayo maniniwala na merong sinasaniban po ng demonyo. No, kasi sa Bible, yung mga original na sinaniban ng demonyo, hindi kagaya ng mga sinaniban sa panahon natin ngayon. No, ano-ano mababasa niyo sa Bible? Pag sinaniban ng demonyo, malalakas po sila. No, kahit itali mo ng kadena, pinapatid lang nila. Subukan niyang itali ng kadena yung mga inaalihan ng demonyo. Noong panahon na yun, sumasamba po, nagpupuri sa Diyos. Hindi po nang re-rape sa panahon natin ngayon. Hindi po mapatay. Kasi yung sinasabi nila, inalihan ng demonyo, kaya nang rape, kaya pumatay. Aba, hindi po. Ang mga demonyo noong unang panahon na sumasanib sa mga tao, nakatira sa libingan, nakahubad, no? Sinusugatan ng sarili, sinusugbay yung sarili sa apoy. No? Ganun po ang makikita nating karakter na ginagawa ng mga inaalihan ng demonyo noong unang panahon. No? Sa panahon natin ngayon, hindi po ng Diyos sa araw ng paghukom, no? Kumbaga, parang sa dito sa Apokalipsis, parang nakatali na sila. No, nakatanikala na sila. So, bakit ba sila nakakadaya ng mga tao? Yun po yung influence na iniwan nila sa sanlibutan ito. No, na nakagawa sila ng mga tinatawag na inimpluwensya nila yung mga tao na makagawa ng masama. So, yun yung sinasabi diyan, mandaraya, siya yung matandang ahas na sinasabi po ng Biblia. At ito pa, John 8:44. Tingnan po ninyo kung anong tawag sa kanya ng Bible. Kaya kapag ka nagsisinungaling tayo, sino daw ang tatay natin pagka nagsisinungaling ang isang tao? 8:44. Mm. Kayo sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng siya ay isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng isang ganang kanya sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Diyan. So, ang ama ng mga sinungaling po ay si Satanas. No? Kaya kung gusto mo maging ama mo ang Diyos, huwag ka maging makatotohanan ka. No? Sa pagsasalita, sa pagsasagawa, maging totoo tayo. Kasi sinasabi po ng Bible, pagka ikaw ay nagsisinungaling, pagka ikaw ay sinungaling, ang tatay niyan ay ang Diablo. Si Satanas po ang tatay niyan. No, kaya maging tapat tayo sa isip, sa salita at sa gawa. Maging tapat tayo, maliit o malaking bagay, maging tapat tayo para kalugdan tayo ng Diyos. Para ang Diyos ang sumaatin. Ano po? Yan po yung talagang gusto ng Panginoon para sa atin. Ano po? Yan. At wala na tayong oras. So bukas, Sabado pala. No? Sa Monday, tuloy natin ito, no? Yung kanya pang mga karakter. Salamat nga pala kay yung lagi nag-i-input sa atin, ano, ang kapatid na wala yata siya ngayon. Sino yun? Joko. Hindi. Wala nga. Joe Cook. Nanonood pala si Joe Cook. Thank you, Joe. Bati na po kayo, kapatid. May oras pa. Sige po, magandang hapon po dito sa ating mga viewers Facebook Live. Kay Brother Joe Cook. And then, Minda Carian Bernaldez. Roda Agad Ray. And Ruth Dieso, Rita Lustado, Laura Aquino, Marites Abraga, Carlo Alam Palmes, Sammy Velasco, Minda Carian Bernaldez, Carlo, and yun lang po. At salamat po sa ating mga tagapakinig dito at mga kapatiran na nakikinig. God bless you po sa inyong lahat. Okay, binabati natin lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin po ng live. At salamat sa kapatid na Adam, thank you very much sa kanina sa Bible study natin, po. At sa lahat na rin po ng mga nag-attend para sa Bible study natin kanina. At sa lahat na rin po nakikinig sa atin, magandang hapon po sa inyong lahat at God bless po. Okay, so batiin natin habang may oras pa ang ating mga kapatid sa Iyawan, Batubalani, no? Ganun din po diyan po sa Tabas Paracale. Binabati din natin ang kapatid na Cesar at Lourdes Yet, ang Clasio family, Yet family, Ramos family, yung pamilya ni sino ba ito? Joey. Nakalimutan ko basta si Brad. Yan. No, ganun din siyempre sa Yaman Batubalani. Magandang hapon din po sa inyo lahat yan. Kapatid na Asia, no? Nanay Asia, magandang hapon po. Kapatid na Alma, kapatid na
Ivy, no? At saka ng mga asawa. Ganun din